Timer starts now. Okay. Hello. Uh, Welcome back sa ating paggawa ng isang inventory system. Nasa session 25 na tayo. Ibig sabihin 25 hours na tayong gumagawa nito. Hindi naman tuloy-tuloy, pero naka 25 hours na tayo. Kasi per session, nasa 1 hour lang limit natin. So, ngayong session, item expiration date, yung near to expire at saka yung expired items. Naanan natin yung TV natin. So, ano ba talaga yung kahalagahan ng para malaman natin yung mga nagtitinda, nagbebenta, yung kahalagahan ng na malaman natin yung expiration ng isang item. So, natanong ko si Mama Ness kung anong ginagawa nila sa mga pag nalaman nilang may mga item na sila na pa-expire kasi wala naman silang laging doon. So, pag nalaman daw nila, ibig sabihin tiba-tiba paldo, kainan na. So, syempre hindi ganun. Paano yun kapag yung na-expire, ilang ice cream na ganun. So, ibig sabihin, kakainin mo sa isang araw, kasi bukas, na-expire na, hindi ka na-expirean. So, palit man yung ngipin mo, kakain. Pero hindi lang. Hindi naman sa ganun. So, napakahalaga na malaman yung expiration date ng isang item. Pero, ang tricky part kasi nun is, paano mo gagawan ito ng parang notification or warning nga na mag-i-expire na yung item. So sa akin, ito yung approach na ginawa ko. Sa session na to baliktad kasi medyo tricky nga siya, kaya ginawa ko muna siya bago ko ngayon ipakita kung paano ko siya ginawa dito sa system. So ganito, muna natin to. So ito yung item master natin. Yan. Medyo may mga binago lang ako dito, hindi naman sa heavy coding talaga. Mostly icons at saka lang. Pero kung mapapansin nyo dito, yung mga items natin ngayon dito, may icon na yung itong yellow na parang exclamation at saka yung red. Dito na-identify ko na yung item na to is pa-expire na at saka yung pula is expired na talaga. Ganun. So ito yung importante na malaman natin to. Kasi pag hindi mo to malaman at nabigay mo to sa customer at saka bumalik siya, dala-dala yung item, okay lang kung nakita nila, pero kung binalik niya sa'yo na bumubula na yung bunganga niya, yun lang. So, hindi talaga pwede. Di ba, boss? Okay. Agree si boss. So, okay lang na malaman siya before ng expiration. Hindi naman talaga natin may iwasan. Pero, kung meron tayong mga ganitong warnings tuwing nagdi-dispense tayo or nagbebenta tayo ng item, at least ma-notify yung nagbebenta. Sabihin natin na yung cashier, nung pinunch niya, yung item na to pa-expire na pala or nasa dun siya sa mga items na may expired na items, ganun. So nalaman niya, nag-warn sa kanya na eto nga, baka expired yung nakuha niya. Kasi actually, ito yung tricky part. Sabihin ko na lang. Diretso tayo dun sa paano ko siya ginawa. So yung sa akin, kinapture ko yung expiration ng item. Hello, Mike. Okay. Kinapture ko yung expiration ng item during pag-receive ko ng item. So since meron akong receiving dito, pagkita ko sa inyo yung receiving. So ito yung receiving, kikita nyo naman, no? Yan. Tulit na nga, pahigop. Tsaka, meron akong item receiving. So, sabihin natin, balik tayo sa item master ko. Sabihin natin, ito yung mga ligo.
na sardinas or mega or saan ba tayo maganda. Ito, Nescafe. Medyo okay to, gawing example. So, sabihin natin mag-receive ako ng Nescafe. So, sabihin natin dumating yung panel. Okay. Bibili ako sa kanila. Sabihin natin Nescafe panel. Ano ba ito? Yung vendor natin. So, save yan. So, ilalagay ko yung item na i-receive ko nga. So, search natin yung item. So, marami tayong Nescafe na sample dito. Sige, sabihin natin yung original. May nireceive ako sa kanila. Sabihin natin 5 dosena. Tapos yung amount niya is sabihin natin 50. Mura naman. Magkano ba? 60. Yan na lang. So, nilagay ko dito na yung expiry niya is after 3 months. 1, 2, 3. Ano ba tayo? February, March, April, May. Ayan, 3 months. So, May 23, 2026. Yun yung expiry ng item na yan. Tapos, so, tumawag. Sorry. Saan ba ako? So, isa pa. Hanap ba tayo ng isang item? Itong stick. Sabihin natin, ganoon din. 3 dosena yung binili ko na ito. Sabihin natin 70. Tapos, sabihin natin, mag-expire siya. April naman siya mag-expire. Sabihin natin, 2 months siya mag-expire na to. Sample lang naman. So, meron akong 2 item na may iba-ibang expiration. So, post ko to ha. Ayan. So, post na. So, balik ako dun sa item master ko. So, eto, hindi pa siya nag-display yung expiration niya kasi ito yung isa sa tricky part. Hindi natin pwedeng sabihin na lahat ng item ino-notify ka, sabihin natin 1 month before siya mag-expire. Kasi yung mga items kasi magkakaiba din yun siya ng ano nga yung sabi nila, yung shelf life kumbaga. Yung shelf life, yung gaano siya katagal bago mabulok or mapanis mula nung dinisplay mo siya or yun nga, kinuha mo siya or na-receive mo siya or yung pag-display mo sa kanya sa shelf. Yun nga, yung shelf life. So, syempre, hindi mo siya pwedeng sabihin na okay, notify mo ako 6 months or 1 month before siya mag-expire. Kasi may mga items na yung shelf life niya talaga is 1 month lang. So, nagbavari yun per item. Tulad ng itlog. Parang 4 to 5 weeks daw yun siya, sabi ni boss. Yung mga kakanin, malay mo may mga kakanin ka dyan. Yung mga tinapay, yung mga meron tag 7 days lang. Paano yung mga fresh milk, mga ganun. So, magkakaiba yun ng shelf life. So, base doon, ang ginawa ko dito, mayroon din akong parang configuration per item na tulad niyan, Nescafe. Yung Nescafe, mag-expire siya 3 months. So, gusto kong malaman 2 weeks before mag-expire, manonotify na ako. So, 2 weeks before mag-expire or 1 month before mag-expire. Yung itlog naman, na ang shelf life is 30, gusto ko ma-notify ako 7 days or 5 days before mag-expire. Ganon. So, di ba? Mas nakakatulong siya para yun, magamit talaga natin yung item. So, yung importansya nun is tulad niyan. Mag-expire na yung itlog. 5 days na lang, mag-expire na. Ibig sabihin, makaka-decide yun, wag na kayong bumili ng mga ibang ulam. Mula next week, puro tayo itlog. Ganun. Ibig sabihin, magagamit nyo yung item. Yung itlog. Ganun din sa Nescafe. Sige, magkape na lang tayo ng magkape kasi pa-expire na to. Wala nang kakain. Ganyan. Hindi mo. Joke lang, boss. Grabe ka naman, boss. So, yun nga. So, yung configuration na yun is kung ilang days siya
before kanya i-notify. So, dito sa Nescafe, so kanina, ayan o, meron na tayo ditong sa bago nating dashboard, sa item master natin. Lahat ng transaction sa item na to makikita mo din dito sa right side. Yung adjustment, yung receiving, yung mga purchase unit, selling unit, dito mo makikita sa right side. Para at least alam ko na kung ano yung mga transaction na ginawa sa item na to. Parang ledger siya, pero wala lang, gusto ko lang makita. Para at least mapadali yung buhay ni Ermats na hindi siya mahirapan na tingin ng tingin kung ano yung mga ginawa niya sa item na yun. Diba? Sarap buhay ni Ermat oh. Sana bayaran niya ako dito ng maayos. Boss. Okay. So, paano yung configuration na sinasabi ko? So, edit natin yung item. Select natin yung item. Tapos, edit natin siya. Ito yung editing. Yan. So, meron ako dito expiry notify days. So, kailan niya ako i-notify pala? So, tulad ng Nescafe, gusto ko 1 month before mag-expire, gusto ko i-notify niya ako. Ganun. So, ilalagay ko lang dito 30 days kasi days naman yung sabi ko. Tapos, isasave ko yan. Yan. So, ang mangyayari niyan, kapag umabot na within the range na nung 1 month na sinasabi ko, yung araw na yun, yung araw na to ngayon, mag-color yellow na yan. Ibig sabihin, alam ko na pa-expire na tong item na to. Ganun. Ngayon naman, pag inabutan talaga ng expiry date, magiging red na yung color nun. So, expired na yung item na to. Alam ko na expired na yung item na to. Saan ko to magagamit? Ngayon, yung sabi ko nga kanina, sa POS, pag nag-scan yung cashier ko dun, sasabihin niya na expired na tong, posibleng expired na yung nakuha ng customer. Kasi ito pa pala yung tricky part dito. Sabihin natin, kumuha ako ng Nescafe kanina. So, ang expiration niya after 3 months. Okay? So, ibig sabihin mag-expire siya sa March, April, May. Sa May siya mag-expire. Ngayon, fast forward tayo. Punta tayo sa future. So, sabihin natin ano na tayo ngayon? April na tayo ngayon. So, may pa-expire ka na item nung May. Sabihin natin may 50 ka na item, yung naiwan na lang 20 na lang na mag-expire ng May, 1 month na lang. Siyempre, kung ako, bibili ako ng mga bagong items na may bagong expiry. So, ibig sabihin, yung isang item ko na yun, may dalawa na siyang type. May dalawang na siya, expirations. Yung luma na mag-expire ng May at saka yung bago naman, June, July, August na mag-expire ng August. Eh naman, syempre, hindi mo yun pwedeng ipaubos muna yung May bago mo display yung August. Kasi syempre, malay mo, 10 na lang yung naiwan o 5 na yung naiwan. Kailangan mo ilagay yung bagong stocks kasama nung bagong lumang item. Diba? Kailangan naman sabihin mo, sige, bilhin nyo na kasi lalagay ko na yung bagong stocks. Siyempre, hindi mo gagawin yun. Makikipag-bargain ka dun sa bibilhin nyo yan, hindi ko i-display yung bagong stocks. Ganun. So, siyempre, hindi mo gagawin yan. So, ilalagay mo yun siya lahat. Combined yung luma at saka yung bago. Dun ngayon yung papasok yung first in, first out. Sabi nila lahat ng nagtitinda o nagbebenta ng mga stores, alam nila first in, first out. I-display nila sa harapan yung mga pa-expire. Sa likod yung mga bago lang, yung mga tagal pa mag-expire. Oh, ganoon naman talaga. Kaya lang, may mga customers na tulad ko, ako mismo pag bumibili, hindi ako kumukuha dun sa harap. Minsan hindi din ako kumukuha yung sa pinakalikod. Minsan sa gitna, ganun. Siyempre, hindi tayo sumusunod sa sistema. Mas gusto natin yung style natin. So, kumukuha ako sa likod kasi alam ko dun. Or sa gitna kasi alam ko dun yung mga hindi pa expire. Ganun.
So, ang mangyayari niyan, hindi mo naman pwedeng sabihin kunin mo yung sa harapan. Siyempre, hindi mo gagawin yan. Hayaan mo yung customer mo mamili. So, kunin nila yung kahit saan gusto nila. Ngayon, pag kumuha sila ng item na yon at pumunta sila sa cashier, nagpa-punch sila, sabihin natin yung kinuha niya is hindi yung pa-expire. So, ibig sabihin, manonotify pa rin yung cashier mo na itong item na to, may mga pa-expire dyan. So, pag-punch niya, at least, makikita niya, titingnan niya yung, nag-notify sa akin na may pa-expire dito na item na, titingnan ko yung binili ng customer ko, baka expired to. So, at least makita ko. Ngayon, pag sabi na, hindi man pala pa-expired, okay lang. So, proceed. Pero kung expired na yun, na-notify ka, at least pwede mong ipabago. So, ibig sabihin, hindi mako-consume ng customer mo yung expired na items. Okay? So, ngayon naman, ano naman mangyayari kapag na-identify mo nga na may bumili dun sa pa-expire na item? So, ngayon, dun sa mga may-ari ng sabihin natin hindi yung cashier kundi yung may-ari, pag nalaman niya na may bumili dun sa mga items na yun na may for expiration, may for expiry or to expire na item, at least sa end of the day nila, pupuntahan nila yung item na yun, titingnan nila kung andun pa ba yung mga pa-expire na item. So, kung nabili yun lahat, ayos lang. Kung hindi nabilan dun pa din, so, hayaan nila yung notification dito sa dashboard natin na nandun pa din. Okay. So, sana nag-gets niyo kung ano yung naging purpose na ito. Ngayon naman, sakaling sabihin natin na yung mga pa-expire na items na binili nga ng mga ng mga customer natin. Hindi sila namili kung saan. Yung una talaga nilang kinuha is yung nasa harap ng mga display. Sunurin. Inshallah. Masunurin yung mga customer. Sumusunod sa sistema. Ganun. So, kumuha sila doon. Naubos nila yung lahat ng items. Anong gagawin natin dito sa item natin sa system na may notification na for expire at saka yung expired na? Anong gagawin natin dito? So, dito ngayon pupunta yung ginawa ko na isang form na naman. Yung item expiry. Yan, ito. Pag alam mo na nabili na lahat ng mga pa-expire na item, so pupunta ka dito sa dashboard na to. Sabihin natin na ubos na lahat ng pa-expire na Mega Spanish Style. So, ang gagawin mo lang naman yan is siselect mo yung item, tapos i-click mo yung acknowledge. Ganun. Ibig sabihin, naubos na ng mga customer or ikaw mismo nag-consume dun sa item, wala nang pa-expire na item sa shelf mo. I-acknowledge mo yun. Tapos, ito, do you want to acknowledge the item expiration? Yan. So, pag click mo yan ng yes, mawawala na yung expiration na naka-link doon sa item natin. So, magiging okay na siya ulit. Yun kung may stock ka pa. Kung wala na, edi wala na. So, before ko yan i-acknowledge, no muna tayo. So, ang meron dito sa display ko ng item expiry, yung ID, yung item, yan, kung kailan siya mag-i-expire. Yan. So, ito. At saka kung ilang days na yung lumipas at saka yung remaining days bago siya mag-expire. Yun, ganun. So, eto, tulad nito, expired na to kasi nung May 23, 2025, hindi pa ginagalaw yung Coke. Ito din, ganun din, nag-expire na last 2 days. Ito mag-i-expire, kaya may warning, 5 days. Kasi yung sinabi ko doon, i-notify mo ako 1 month before mag-expire. So, 5 days na lang, pero hindi pa naman siya nag-expire. So, dito, alam mo na kung anong gagawin mo sa mga items mo. It's either, ang maganda din dito is kapag alam mo na mag-expire siya 1 month, pwede kang gumawa ng mga bundles na isasama mo yung pa-expire.
Pwede mong yung bawa kape. Pa-expire na yung kape, halo mo sa macaroni. O di ba? At basta magamit mo lang siya. Boss. Sorry. So, ganun. Yung Spanish style. So, bubusugin mo na yung pusa mo nun. Yun. Yung mga hot sauce mo. Ano ba to? Tomato sauce. Hot pala. Yan. Pangsasahog mo na yan. Kasi alam mo na mag-expire na. So, malaki yung tulong kapag alam mo yung expiration ng isang item. At saka, yun nga, risk kasi nun, kapag na-consume ng mga customers mo, nabili nila at saka kinain nila at saka kung anong nangyari, wag naman sana na nakakain yung mga customers mo ng panis. So, gawan mo na lang ng paraan. Mag-sorry ka na lang. Ganun. Eh di sorry. So, yun na nga siya. So, 21 minutes. So, yun nga. Meron. So, mas maganda mag-sample muna tayo kasi dapat 1 hour to. So, balik tayo dito. So, yung sa ginawa natin kanina. Ano ginawa natin kanina? Nescafe. Hindi yan. Ito, Nescafe. So, see. Meron tayo dito na ni-receive bago lang. Ito, date is 23. Vendor, Nescafe panel, 3 dosena. So, 36 yung pumasok sa stocks ko. Yun nun. So, hindi pa na-display dito yung quantity Sige lang, next time na. Kasi dapat meron yung quantity Oo nga, baka tumala yung quantity. Ayusin ko muna. Meron yan Item list. Pinagtatanggal ko kasi kanina. Kasi gusto kong lagyan talaga to ng magandang display sa item master pa lang. Natin. Refresh. Ayun. So, yan. Natanggal ko nga yung on hand. So, balik tayo sa Nescafe natin. Yan. Ito meron. Iba wala. Yan. Yan. Yung mga on hand sila. So, eto. Okay, game. 23. Okay, Nescafe panel. Ito na yun, yung original. Ngayon, sabihin natin paano ba sasampulan na magkakaroon siya ng expiration. So, kasi ito, May pa siya, nakalagay. May. So, ano ba tayo ngayon? February. So, ibalik ko siya konti, ha? So, gawin natin March na lang to. So, may ginawa din ako ditong option. Sakali hindi mo na entrada dun sa receiving yung amount or yung expiry, pwede mong puntahan dito sa item master, double click mo, lalabas to. Pwede mo yung i-update kung kailan mo gusto yung expiration niya. So sabihin natin February, March, okay. So March, sabihin ko gusto ko March yung expiration niya. So save ko yan. Okay, tapos edit ko din yan. Gusto ko i-notify niya ako 1 month. So 1 month is 30. Okay, ayun. So yung Nescafe ko ngayon, original, alam ko na pa-expire na to. Within 1 month na lang yung ano niya, yung tawag dyan, yung expiration niya. So punta tayo sa item expiry. Yan, dito naman siyang refresh lang natin. Yun.
Hello. Ayun, so yun nga. So meron na akong additional na pa-expire na item. Yan. Mag-expire siya within 28 days. Ganun. So sampulan naman natin yung nag-expire na talaga. So syempre balik tayo dito. Sabihin natin yung ito. Bang. Ito yung Nissan. So, try natin mag-receive muna. Item receiving ng Nissan. So, sabihin natin may dumating na panel ng Nissan. Ano yan? Ano pangalan nun? Ay, sorry. Vendor pala ito. Sorry naman. Nissan panel. Yan. So, dito natin ngayon. Ito type yung Nissan. Ayun. So, pag isa lang talaga nahanap ng search form natin na isa lang yung nakita niya, diretso na to dito. So, sabihin natin magre-receive ako ng per pack naman yung Nissan natin. So, sabihin natin magre-receive ako ng 24. Tapos yung amount ng 24 na sabihin natin 150. Hindi ko alam magkano yan. So, yung expired yung expiry niya, sabihin natin ngayon or kahapon. Yan, save natin sa post. Okay, so balik tayo sa item master. Sana yung Nissan natin? Ito, edit natin yan 1. So na-notify niya ako yan. So ibig sabihin, alam ko na yung item na yun expired na. Kasi dapat nandito siya, yun kahapon lang to. Ganyan. So alam ko na dito sa mga items ko yung expired. So pag pumunta ako dito sa list ng expired item expiry, ayan, alam ko na ngayon. So may pwede na akong gawin sa kanila. Paulit-ulit. So, acknowledge natin ulit. Acknowledge natin to na nag-expire na tong Coke. Sabihin natin, pinaligo ko na lang yung Coke na to. Kasi expired na. Ganun. So, acknowledge ko na yan. Ubus na lahat ng expired items. Kasi okay ko lang yan. Yan, natanggal na siya. Meron pang isa. Acknowledge ko din yan. Okay. Ito din, acknowledge ko. Sabihin natin yung Spanish style. Acknowledge ko yan. Yan. So, ganun. Ngayon, matutuwa si Ermat nito kasi hindi na sila kakain ng ice cream na pa-expire. Nga no. Paldo na naman pag ganun, sabi ni Ermat. Kainan na naman bukas kasi may pa-expire na item. So, lugi na kayo pag ganun yung style. So, may 30 minutes pa. Anong gagawin natin dito sa 30 minutes? Yes, boss? Magtitigan na lang daw yan. Ganyan. Wag. Ayan. So, tara, mag-receive pa tayo ng mag-receive. Ano ba yung mga wala pang stocks dito? Bakit wala nang on hand to? Nag-add naman ako. Siguro nung last to. Mga mali-maling data. Try nga natin mag-receive ng classic tomato regular 555. Okay, receiving tayo. So may dumating na 555 na panel. 555 vendor. Okay, so check natin 555 regular. Just me. Bumili ako 24 na items. Amount niya is 500. Mag-expire siya next year. Yan.
Tapos, isang 555 pa yung hat. Bili din ako ng mga 24 na lata. Yan. 500 din. Mag-expire din siya next year. Okay, post ko to. Yan, posted na. So, tingnan natin yung item master natin. Refresh. Ayan, meron ng yung 555 natin, meron ng mga stocks. Yan. Yan o. Ito. Nag-receive ako ngayon sa 555 vendor. Okay. 24 na can. Yan. Total niya is 24. Ito yung papasok sa ating stocks. 24. Kaya meron tayong 24. Ito naman, 24 din. Vendor 24 and yan. Yan lang. Ito, bakit walang on hand yung ano natin, 7 tonner? Okay. Lagyan nyo natin ng mga stocks to. Item master. Oh, sorry. Mag-receiving tayo ng 7 tonner. Sabihin natin may dumating na rice truck. Yan. Galing Manila. Yan. So, may vendor ako na rice truck galing Manila. So, lagay ko yung item na yan, sabi ko nila 7 tonner. Yan. So, may isang 7 tonner lang ako. Bumili ako ng ng ilang sako. Sabihin natin, bumili ako ng 5 sako. Yung 5 per sack na yun, meron siyang 50 kilograms sa isang sako niya. Okay naman nun. So, yung amount niya, sabihin natin 10,000. Yung expiration niya. Ano ba yung boss, ano nga yung shelf life ng bigas? So, sabihin natin 6 months. Okay? So, February, March, April, May, June, July, August. Ano yun? Hindi ko nabilang. March, April, May, June, July, August. Okay, August. August, may expire siya sa August. Yan. So, post natin yan. Save natin. Posted. Okay. Balik tayo sa item master. Refresh natin. So, meron tayong 250 kilograms sa ating stock ng 7 tonner. Yan. So, gusto ko i-notify niya ako ilang months. 1 month. 2 months. 2 months is 60 days. Yan. So, mananotify niya ako 2 months before siya mag-expire. So, pag mga 2 months na lang, tapos wala pang bumibili, papakaan ko na yun sa mga manok. Yarpat. Tiba-tiba. Ganun. Or magsasaing na ako mga 10 kilo araw-araw, no? At least nagamit. Hirap din pala maghintay ng oras. Bakit kasi kailangan maghintay? Sino ba kasi gumawa ng rule na yan? 1 hour. Actually, mabilis pala talaga siya pag hindi na ako nagko-code. Gagawin ko muna siya. Tapos, pag natapos ko na siya, tsaka ako mag-content. So, hindi niya focus. Hindi na tayo nagpo-focus sa coding ha. Lahat na tayo nagpo-focus na sa output. Actually, dito lang naman sa content na daw kasi medyo tricky nga yung expiration. I mean, slightly tricky. Pero okay naman. Nagawa naman ng paraan. Shout out kay boss na tumutulong sa akin at saka kay Mama Nestor
kung saan ako nagtatanong ng mga experiences niya sa pagbibenta, pagtitinda. Boss, ano nga ano nga mangyayari pag pinagsabay mo yung pagbibenta at saka pagtitinda? Yeah, it's correct. Pagtitenda, pagbibinta. Kaya huwag niyong pagsabayin yung pagbebenta at saka pagtitinda. Kasi nagiging Bisaya. Pagbebenta. Okay. Pagbibinta. So, ano pa ba? So, ito pa pala, siguro kung hindi nyo napapansin, napalitan na din natin yung may mga shortcut na tayo ng hanap tayo dito ng pwedeng lagyan ng ito tulad niyan, sabihin natin itong item na to, gusto ko siyang gawa ng purchasing unit. So meron na ako actually purchasing unit 1 can, pero pwede ko pa siyang lagyan ng pack of 12. So ibig sabihin kapag bumibili ako, posibleng bumibili ako ng isang pack nila na merong laman na 12 or walang box dito. Sige, pack na lang. Yan. So, automatic nagkakaroon siya ng pack of 12. Hindi na ako nagta-type. Ulit. Sabihin natin 24 to. 24. Pag move ko dito sa description, yun, magiging pack of 24 na siya. Ibig sabihin, pag bumili ako, itong piliin ko na to, siya na mag-multiply kung ilan yung papasok sa stocks ko. So, pag bumili ako ng 3 pack, so 3 times 24, yun yung ipapasok sa stocks ko. Yan. So, tingnan nyo. Ito yung purchase unit niya. Ngayon naman, pag magbebenta na tayo, so, gawa tayo ng selling unit. So, nagbibenta ako dito, ang nakalagay ngayon, hindi niya siguro nakikita kasi nandyan yung picture video ko. Lipat ko lang siya saglit. Ay, hindi, mali. Sorry. Iba yung yan. Yan, sorry naman. Nagalaw. So, yan yung video ko. Lipat ko lang siya muna dito banda. Okay. So, kung nakikita nyo dito na part, yan, meron tayong selling unit. So, yung selling unit natin is per can. Pero, paano pag gumawa tayo ng, nagbibenta ako ng, tatlong can. So, isang set. Sabihin natin, isang set na may 3 na laman. So, instead na yung 23 na yon, pag bumili ka ng isang set, which is 3 yung laman, instead na 2, 4, 6, 69, magiging 65 na lang. So, sabihin natin set 3 yung laman niya. Yan, eto, hindi na ako magta-type, double click ko lang. Kukunin niya yung description, set of 3. Tapos, instead na 23 each, so 65 na lang. Yan, so makaka-discount ka. Pag save ko niyan, pag may POS na tayo, tapos yung kinuha ng is 3, may discount siya. Ganun. So, lugi na kami. Sample lang naman to. Ganyan. So, maghanap pa tayo ng iba. Yan o. So, uniform na ngayon yung mga descriptions natin. 1 bottle, dozen. So, dapat wala na yung of 12. Pero sige lang, kaya mo na. At least alam na dozen. So, ilan yung piraso dun sa isang dosena? 12. Yan. Ito medyo marami. Yan. Pack of 6, dozen of 12, 1 sachet. Ito din. Yan, 1 sachet. Ito naman, tulad nito. Gusto kong edit to kasi parang hindi siya tugma dun sa iba. So, double click ko lang yan. Yan. Tapos,
1 sachet yung current yung description. Pero kung gusto kong palitan, double click ko lang. Yun, siya na mismo maglalagay ng 1 sachet. Yan. Nescafe. So madali na lang mag-edit niyan. Double click na lang. Single click. Okay na. $20 minutes more. Magdagdag na lang kaya tayo ng iba pang item, no? At least madadagdagan yung ano natin, samples. Boss, anong magandang item? Oh, cooking oils pala. Sa mantika. O nga, ito yung maganda sa mantika. So, shelf life. Mga cooking oils. Cooking oils in Philippines. Cooking oil ba? Bakit ayaw nung spelling ko oil? O-W. Walang nakikita. Itong kagandahan yun sa AI kasi lahat pwede mo na itanong sa AI. Kahit yung kalaguyo ng ex mo, ay ng ex mo ng ay sorry boss. So palm oil. Ito mga palm oil. Hindi brands dapat. Cooking oil brands pala. Brands in Philippines. Okay. So may Golden Fiesta. Golden Fiesta daw, oh. So Golden Fiesta, tingnan natin. So dagdag tayo dito. Under ba siya sa ano? Basic din naman 'yan, 'di ba? Category. Ayun, may cooking oil. So hindi pa tayo nakadagdag ng cooking oil. Patay tayo dyan. Saan ko nilagay yung ano ko? Mga SKU. Ay, oo nga pala. Ito, master files. File ako. So, category. Ito. Yan. Category. So, category. So, cooking oil. Dagdag tayo. Golden Fiesta. Ano pa ba yung iba? Jolly Heartmate. Hirap naman. Type na lang natin. Jolly Heartmate. Yan. Ano ba? Last. Baguio. Ay, Minola. Ito pala, Minola. M-E. Double L. Okay. So, eto na. So, see, tingnan nyo, nag-automatic siya naglagay ng type ID. Yun na yun. So, close na natin to. Balik tayo sa item master. Okay. Refresh natin. Wala pa din. Close muna natin. Balik tayo sa item master. Search natin yung basic. Ito pagdadagdag medyo may ano muna, may filtering muna na mangyayari. Cooking oil, select natin golden. So dagdag tayo ng item ngayon. Ano yung sabi kanina? So naman. So ano to, weight yata to eh. So, sabihin natin, ano ba to? Hindi, volume.
Yan, liter. Liter or gallon. Or may bote ba yun sila? Kaya mo na. So, liter, ml or liter. Yan. So, sabihin natin, yung shelf life nito is, ano ba shelf life nga ng cooking oil? 3 years. Kahit yung used oil. So, 3 years. So, gusto ko i-notify niya ako 2 months. 2 months before siya mag-expire. So, lagay ko dito 60 days. Yan. So, may pam na ako. Golden Fiesta. Tapos isa pa. Yung isa. Soya. Sagot ng soya muna. Liter din. Yun, soya. Tapos, canola. Liter din. So, ganun din. Notify niya ako 60 days. Okay. So, isang sample pa natin. Yung minola. So, dagdag tayo under sa minola. Coconut lang. Coconut oil lang talaga to. Coconut oil. Liter din. Notify mo ako 60 days. Ito yung sa kanina. Minola. Coconut lang nga siya. Ito din, Doña Elena. Olive oil naman to. Okay na yan. Dapat yung mga cup noodles din. Cup noodles in Philippines. Meron ba ako doon? Tatanggalin natin yung may shortcut ulit tayo pagtanggal ng filters. Yan. Instant noodles. Yan. Meron na nga, marami na nga tayong sample ng mga instant noodles. Dadagan natin. Wala pa tayong mga cup noodles. Mali na naman. Pwede pala ma-control Z. Okay, so Go Cup, meron pala silang mga ganito. Under siya sa Lucky Me. Select natin Lucky Me. Okay. Dagdag natin dito, add tayo ng item. Go Cup. So, count yan. Wala din akong cup dito. Grabe naman. Kulang. So, each na lang to. Lagay ko na lang each. Go Cup slash natin bulalo. Go Cup bulalo. Hindi dapat dash pala. Yan.
message, notify mo ako after ganun din 60 days. Yan, add tayo ulit. Go Cap, pero ito Lapas Batchoy. Lapas Batchoy unit each na lang. Dapat kasi meron ako ditong per each lang natin yan. So 60 days. Ano pa ba? May cup din yung Pansit Canton nila. Add tayo. Go Cup. Yun. So, yan. Meron na din siyang SKU agad. Ganun lang kabilis magdagdag ng item. Okay, dagdagan na lang din natin Payless. Ayun, may Payless. Isa lang yung Payless natin, Wala na iba. Quick Chow, meron yung Quick Chow. May Quick Chow ba dito? Ayun, may Quick Chow. Wala, dagdagan natin. Good. So may Quick Chow tayo, Mami. Chicken Mami. Each naman to. Yan. Tapos beef. Diba? Tutuwa talaga si Ermat ko nito. Proud na proud talaga yun sa akin, Grabe. Sabihin niya, ginawa to ng anak ko. Tapos sasabihin ko sa kanya, ano lang to, ma? 10K. Sabihin niya, wag na. Sa'yo na yan. Yung pagpapaaral ko sa'yo, yung pagbubundis ko sa'yo, lahat na. So, ibig sabihin, quits na to. May utang pa ako. Ganon. Oo, siguro lahat naman kayo na experience nyo din yan. Mahirap makipag-negotiate sa nanay. Actually, ginawa lang talaga namin tong inventory nito para hulihin si Erpat. Kasi si Erpat yung lagi si Erpat yung laging kumukuha doon ng mga chichirya. Ngayon, huli ka, may bawas yung natin. Dapat CCTV. Siyempre may CCTV the next time. Ano ba yan? So, Quick Chow, Chicken Mami, beef, okay na yan. Yung Nissan Cup noodles ko, isa lang. So, dapat may seafood to. Ayan, seafood. Bakit may mga oreg ako dito? So, edit ko na lang to. Gawin ko dito. Seafood. Ayan. May beef and chicken din siya. Ayan. Dagdagan lang muna next time na natin ayusin yung So, dito sa name nito or description, doon natin ilagay lahat ng mga specification niya. Yan, sabihin natin, yan, 40 grams, yan, dyan na natin ilagay. Next time na natin lagyan ng separate nyo na. Sabihin natin yung weight, mga ganun.
Ito naman, may isa pa. Ala, anong oras na? May 5 minutes pa. Ito naman, Samyang at saka Korean. Samyang, Nongshim, and Samyang. So, balik tayo dun sa type natin. Balik tayo sa basic, instant noodles. So, ano pa ba? Nongshim. Yan. Mga bulldog. So, ganito yata ito eh. So, add tayo. Ganyan. So, pwede natin lagyan ng ganito. Yan. Save natin. Tapos, isa pa, Samyang. Yan. So, at least alam natin na ito mga Korean to sila na brands. Okay. So, yun na muna. Close natin. Tayo sa item master. Indomie pa nga, Indonesia. Kaya pala Indomie. Kasi Indonesian. Hindi ko na walang kaklu-klu. Ang hirap. So, 3 minutes. Higop na lang tayo ng tsaa. Yung Nissin natin, pa-expire na to. So, balik tayo dun sa item expiry. So, acknowledge natin yan para mawala na siya. Item, yan. Refresh natin to. Tsak. Diba? Wala na. Lutuin na yan. Last 2 minutes. So, hindi pa rin tayo actually proceed ng POS kasi marami pa pala tayong dadagdag. Yung mga credit, mga payment methods pa natin. Meron pa tayong yung customer. Paano kung utang. Yun. So, may mga cards, may mga discounts. So, dapat may mga master files pa tayo nun. Oo. Para hindi na tayo magdagdag ng ganong feature, wag na lang tayo din magpautang. No? Galing talaga ni boss, Wala na din discount daw. So, next natin nito, ano pa pala yung mga okay na tayo sa expiry. Barcode, okay na tayo sa barcode. Ito pa, mga reorder limit. Pag umabot sa ganung limit yung stock, notification na naman. So, tingin ko mag-focus muna tayo sa order limit, yung kaya nating tapusin within an hour. No? Okay, so last 1 minute. Last 1 minute na lang para buong 1 hour to. Yung display din, inuunti-unti ko din na parang medyo presentable naman siya. Hindi ko pa alam yung iba. Pero, yun nga, unti-unti. Kikita natin yan next time. Madami na din yung function natin. So, madadagdag dito, reorder. Ano pa ba yung iba? Mga vendor natin. Mga manufacturer kung meron, reorder limit. Yan. So, dadami pa yan. Dito din, lalagay din natin yan dito lahat ng mga master. Mga staff natin, mga
lahat na. Okay, so yun na nga. 1 hour na. Time to say bye. Okay, see you next session. So that's it. Timer stops now.